Habang may ginagawa si Lolo Isko sa likod ng kanilang bahay, may narinig siyang kaluskos. Sa una, pinakinggan muna niya ito at nanatiling tahimik. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sumigaw na siya upang tanungin kung sino ang naroon sa kanilang bakuran. Sino nandyan? Lumabas ka! Lumabas ka na! Nang marinig ni Lola Marina si Lolo Isko na sumisigaw, agad niya itong nilapitan at nagtanong kung bakit mataas ang boses nito. Sino ba ang kaway mo dyan, Isko, at sumisigaw ka pa? May kumakaluskos dito malapit sa mga halaman mo kanina pa. Ah, hangin lang pala yun. Mukha nga, pero kinabahan ako saglit. Ramdam ko, Marina. Hindi basta hangin nun. May kung ano. Baka may tao lang na dumaan. Hindi tao, Marina. Ibang nilalang. Alam mo, baka nag-uuyaning ka na talaga, Isko. Malinaw pa ang pag-iisip ko, Marina, alam mo yan. Sige, baka pagod ka lang, papasok na ako, sumunod ka na ha. Hangin lang pala yun. Sige, napapasok na ako. Si Nick pala ang bisita ni Lolo Isko at may sadya talaga siya. Kasama niya si Kael, ang kapatid ni Boy. Magandang gabi po, Lolo Isko. Pasensya na sa abala. Sinamahan ko lang po si Kael papunta dito. Sinamahan ni Nick si Kael upang humingi ng dispensa kay Lolo Isko para sa mga nangyari noon. Ngunit may isa pa siyang pakay, ang kanyang panganay na anak na si Boy. Pasensya na, Lolo Isko. Nagpunta kami dito nang walang paalam si Boy po. Walang kaso, Nick. Wala si Boy. Nakifiesta sa kabilang barangay. Ano ba ang sadya niyong mag-ama? Napagalitan po kasi ni Rosal si Kael. Dahil sa inasal niya nung nakaraan nandito para magmano po. At bukod doon, humingi rin ng tulong si Nick kay Lolo Isko upang makausap si Boy tungkol sa tunay nitong pagkatao. Ano nga ba ang lihim na tinatago ni Boy? Nakabukod po kay Kael, baka pwedeng tulungan niyo naman po kami na makausap si Boy tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi madali ang iniisip mo, Nick, pero nag-uumpisa nang sumakit ang tiyan niya. Sumasakit na po ang tiyan niya. Mga simpleng senyales para tuluyang lumabas ang totoong pagkatao niya. Oo, alam ko, Nick. Ang tanong, matatanggap ba niya kung sino ba talaga siya? Lolo Isko, please po, tulungan niyo po kami makausap siya. Mas maganda siguro kung sa ibang araw na lang kayo bumalik, Nick, nung pinili mong sumama kay Rosal kahit masakit tinanggap ko. Lolo, naintindihan ko po. Pero mas masakit kung pati si Boy ay kukunin nyo. Lumapit si Kael kay Lolo Isko upang magmano bilang paggalang at taintim na humingi ng dispensa sa kanyang naging asal noong huli silang makita. Magandang gabi po, Lolo. Mano po, pasensya na po sa inasal ko po nung nakaraan. Sorry po. Sige, pinatatawad na kita pero wag mo nang ulitin na po ha. Opo, pangako po. Si Kuya Cairo po pala, nasaan? Wala siya, Kael. May pinuntahan lang sa kabilang baryo. At sa wakas, nakaharap din ni Lola Marina si Kale, ang bunsong kapatid ni Boy. Ni minsan ay hindi siya ngumiti kay Kale, ngunit mahinahon niya itong kinausap. Gayunman, may sinabi si Kale na labis na ikinagulat ni Lola Marina. Ikaw pala si Kael. Nagmano ka na ba kay Lolo Isko mo? Opo, Lola Marina, humingi na din po ako ng sorry. Sige, pero hindi pa pwedeng makita kayo ni Kuya Cairo mo, hindi pa panahon. Nakita ko na po si Kuya Cairo, pero hindi po ako lumapit sa kanya, alam ko na po ang mukha niya. Hindi ko alam kung kailan niya matatanggap ang pagkatao niya. Naintindihan ko po, Lola. Minsan ko na po siya nakita kasama ng mga barkada niya. Barkada? Saan? Malapit lang po sa palengke. Doon po sila nakatambay. Siguro mga 5 po sila. Sige, ipagpatuloy niyo muna ang kwentuhan niyo. Lalabas lang kami saglit ni Nick. Sige po, Lolo Isko, tara. Nang makalabas sina Lolo Isko at Nick upang mag-usap ng sarilinan, isiniwalat ni Nick ang mga nakita ni Kael tungkol sa ginagawa ni Boy kapag nasa labas ito ng bahay. Hindi makapaniwala si Lolo Isko na magagawa niya ang mga iyon. Sigurado ka ba dyan, Nick, sa sinasabi mo? Mabait na bata si Boy. Alam ko po pero minsan ko na din po siyang nakita na ninigaryo kasama po ang mga barkada niya. Madalas po sila sa restaurant sa may palengke at si Boy po yata ang nanglilibre sa kanila. Kaya pala laging umalis ang batang yun halos araw-araw at sabi ng lola mo amoy sigarilyo nga daw ang mga damit. Saan naman kaya kumukuha ng pera si Boy? Minsan nga naggrocery yun, ang dami. Ang sabi po ni Kael, nagsusugal daw po ang Kuya Cairo niya. Nagsusugal? Naku, dapat pag-usapan natin to. Ilang minuto pa lang na nag-uusap sina Lolo Isko at Nick nang hindi nila napansin na dumating na pala si Boy. Laking gulat ni Boy nang makita niya na buhay pa ang kanyang daddy Nick. Ang buong akala niya ay patay na ito dahil siya mismo ang nakasaksi kung paano ito nawala. Daddy? Patay ka na pero bakit kausap ka ni Lolo Isko?
Kitang-kita ko kung paano ka nawala, may tinatago ba kayo? Sasabihin kaya ni na Lolo Isko at Nick ang totoong dahilan kung bakit pinalabas na namatay si Nick? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Cairo kapag nalaman niyang pumanig na ang kanyang daddy Nick sa kabilang panig at may lihim ang kanyang pagkatao? Bukas, abangan.